Alright mga kapatid, mula kay John Reps, meron na naman atang ginawa ang China mga kapatid. No? Ito, China warship o Chinese warship. Binuntutan daw ang mga barko ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Ito ata yung nakaraang nagsagawa ng aktibidad sa dagat. Itong Pilipinas, US, Canada, Australia mga tol. No? So ang China, bumuntot mga tol, tapang ah. 'Di ba kadalasan nangyayari diyan mga kapatid hanggang ano lang sila, hanggang matiyag lang sila sa kalayuan, 'di ba? Hindi naman sila makalapit, 'di ba? Hindi natin alam kung totoo 'to mga tol kasi alam niyo naman kapag ang China ang nagre-report mga tol, 80% diyan kalokohan at 80% diyan kasinungalingan. Anyway, panoorin na lang natin 'to bago natin 'to simulan. Kung ikaw ay bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga tol. Nakalagay po sa ibaba ang link ng videong panonoorin natin ngayon. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Habang isinasagawa ang magkasanib na pagsasanay ng mga naval at air assets ng Pilipinas, Amerika, Australia at Canada noong Miyerkules, ay binuntutan ang mga ito ng 3 warship ng China sa West Philippine Sea. Nagbabala rin. Aba, hindi naman kasali, nakikisali. Talaga naman ang China, oo. 4 yan. Sigurado ka? Sigurado ka sa ginagawa mo? 4 yan? Dali natin. Rin ang China na haharangin ng hukbong dagat nito kung tumawid ang mga barko ng Pilipinas at kaalyado nito sa kanilang linya. Oh, nagbabala pa. Aba, talagang tumatapang ang China mga tol. Dati talagang hanggang matiyag lang sila at hanggang ano lang sila, no? Hanggang kumbaga tingin lang sila sa malayo, pero ngayon aba nagbabanta pa. O kapag if you cross the line, harangin namin kayo. Aba, ibang klase ito ngayon China ngayon At matapos ang 3 buwang fishing ban na ipinatupad ng China, ay muling pinakawalan nito ang nasa 4,000 mga Chinese fishing boats para muling makapangisda. Dami na, 4,000. Sinabi ng Southern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army na nagsagawa ng Joint Sea and Air Patrol ang mga militar ng China sa paligid ng pinagtatalunang Scarborough Shoal noong Miyerkules sa gitna yan ng patuloy na tensyon kung saan sa araw ding iyon ay nagsagawa rin ng mga militar ng Pilipinas ng unang joint drill nito kasama ang Amerika, Canada at Australia. Ang patrolya umano ng hukbong dagat ng China ay naglalayong subukan ang mga kapasidad ng mga theater troops nito, ang capacities at reconnaissance, early warning, rapid mobility at joint strikes. Ayon sa AFP, ang joint exercise ng Pilipinas, Amerika, Australia at Canada ay upang ipakita ang collective commitment to strengthen regional and international cooperation and support of a free and open Indo-Pacific. Sinabi nito na ang kanilang hukbong dagat at panghimpapawid ay pahuhusayin ng kooperasyon at interoperability habang ang 4 na bansa ay nangako na magkakasama upang tugunan ang mga karaniwang hamon sa maritime. Ngunit sinabi ng Chinese PLA Navy na binuntutan pa umano nila ang mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at Canada at kinumpirma naman ito ng Armed Forces of the Philippines. Oh, so matapang kayo niyan, no? Tapang nyo, binuntutan namin sila. Parang ganun mga tol, no? Pero kinumpirma ng AFP na 3 Chinese Navy vessel ang pumuntot sa ginaganap na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Canada at Amerika. Ayon kay Song Zungping, isang komentarista ng militar at dating instructor ng Chinese PLA, ay nagsabi na ang pagsasanay ng China ay opisyal na nauuri bilang isang combat preparation patrol at isinagawa ang ehersisyo na nasa teritoryo nito na inaangkin umano ng iba bilang pag-aari nito. Talaga? Nasa teritoryo nyo? Wow ha? Dinagdag pa ni Song na kung ang magkasanib na paglalayag ng Pilipinas at mga kaalyado nito ay tumawid sa kanilang linya, ay tiyak na haharangin nila ito. Masyado silang matapang mga... Masyadong matapang mga tol. 4 na bansa yung haharapin nyo. No? Australia, Canada at United States. Hindi ba kayo kinikilabutan? O talagang ganyan lang kayo kayayabang? Baka naman na over na sa kayabangan to mga Chekwan to, no?
mga kabayan. Ayon naman kay Yugang, isang retiradong colonel ng People's Liberation Army, ang nagsabi na ang Combat Preparation Patrol ng PLA ay mas maliit kaysa sa buong military exercises at pangunahing naglalayong magsagawa ng surveillance, ngunit maaari pa rin itong kumilos bilang isang deterrent. Dagdag pa ni Yu na naniniwala siyang sadyang pumapasok ang China sa tinatawag na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas para buntutan at hamunin ang provokasyon mula sa four-way exercise. Sa ngayon, so yung exercise na yun, four-way exercise na yun, provokasyon para sa kanila. Yun naman ang wala naman silang alam na iba kundi puro ganun lang eh. Diba? Ay patuloy ang modernisasyon ng militar ng China at pati na rin ang mga pagsasanay ng militar nito sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng China at maging sa ibang mga bansa na kaalyado nito. Mariinding iginigiit ng China na handa nitong ipaglaban ang teritoryong inaangkin umano ng ibang bansa. Hindi ba kayo ang umaangkin? Handa niyong ipaglaban ng teritoryong inaangkin ninyo? Diba? Ang titigas talaga ng mukha nito mga singkit na to no? Kahit na sila mismo alam nila sa sarili nilang wala silang basehan eh. Diba? Self-serving yung sinasabi nilang meron silang historical rights eh. Doon nga lang sa Court of Arbitration, hindi na sila nanalo nung naglabas ng matandang mapa Pilipinas eh. Diba yun ang ipinampanalo natin mga tol eh. Naglabas tayo yung pinakamatandang mapa natin mga tol. Panahon pa ng mga Kastila, nasa atin na talaga Scarborough. Ang tawag pa nga dyan dati, Panakot Island eh. Hindi man lang sila natakot sa balat nila. Tuloy natin. Samantala nakadaong naman sa Maynila ngayon ang isang training ship ng Mexican Navy, ang Armed Cuauhtémoc BA-01 para sa isang goodwill visit. Wow tataas nila oh. Parang makalumang makalumang barko na pinatatakbo ng hangin. Can you wave to the camera and say hi? Welcome to the Philippines. Hi, thank you. Just English. Okay, got it. Hi, guys. Nice. Thank you. Enjoy your visit. Thank you. Thank you. Samantala mahigit sa 4,000 mga bangkang pangisda na may espesyal na pahintulot ng China ang umalis mula sa lungsod ng Taizu at Wenzhou sa silangang lalawigan ng Xinjiang sa China upang muling mangisda at umaasa na magandang ani mula sa kanilang unang paghagis ng lambat. Ayan na. Kung papunta na naman sila sa West Philippines, kawawa na naman mga mangingisdang Pilipino natin at mauubusan na naman sila mga tol. Sa dami nito, hakot talaga sila mga tol. Hakot. Diba? Ano matitira sa atin? Diba? Kaya ngayon nagsasabing hindi naman natin laban to. Hayaan na lang yan. Dagat lang yan. No? Wala rin kayong kwenta pag ganun. Diba? Dagat dyan. Dyan tayo kumukuha ng makakain eh. No? Dami niyan. Kung sila nga hindi kanila pinaglalaban nila eh. Tapos yung sa atin mismo ayaw nyo nang ipaglaban. Wala pala kayo mga silbing Pilipino. Diba? Pagkatapos ng 3 buwang pagbabawal sa pangingisda sa East China Sea, ang fishing ban o pagbabawal ng China sa pangingisda na nagsimula noong May 1 ay upang protektahan ang mga yamang pangisda sa dagat at makatulong na maibalik ang mga stock ng isda sa panahon ng breeding para sa maritime life nito. More than 4,000 fishing boats with special permission on August ay departed Taizu and Wenzhou cities in East China's Xinjiang province. Sa may East China Sea sila. Doon sila papunta sa East China Sea. So hindi yan sa West Philippine Sea mga tol. Medyo malayo-layo ng onti yan sa atin. And good to know naman, hindi yan sa West Philippine Sea sila manghuhuli ng isda. Anyway, nakita natin pupunta sila sa East China Sea. Tingnan nyo na lang mga tol sa mapa kung saan yun. Kasi hindi yan sa South China Sea. Sa South China Sea kasi nila, nandoon din mga tol yung West Philippine Sea. So ito, kung sa East China Sea to mga tol,
ito ay bandang dun pa, no, sa taas pa yan mga tol. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.